Naku, ganito, hindi dapat ano, ganyan. O, napapaano kayo, napapa, napapaganyan kayo. Kasi, sa totoo lang ho, mga kababayan, no, merong mga DDS na yung tipo bang ano, yung tipo bang DDS sila, oh, pero kapag kaboto nila, wala na silang pakialam. Balik na sila sa kanilang buhay. So ngayon, um, kapag dating ng botohan ulit, doon na lang ho ulit, so not informed na sila kung ano yung mga pinagagawa nung mga ipinagboboto nila, mga bossing. Kagaya na lang, ito, kagaya na lang, 'di ba? Sabi ni ano yun, yun, anong kulay, bakit taong bangag, ano yun? Ang putik na yun, oh. 58 minutes ako nagsasalita versus dito sa mga idol nyo. Tas tambalos-los, anong kulay? Yun lang! Tangina, hina nyo naman. Mga DDS. Biruin mo sa lahat ng sinabi ko na yun. Ha? Hindi, first time ko mabasa to. Sa lahat ng sinabi ko na yun. Panigurado, sa loob ng 1 minuto, may pangbabala ka na sa akin. May ibabalik ka na sa akin eh. Diba? Tapos siya, tambalos-los, anong kulay mo? Baka taong bangag sinasabi. Anak ng putik naman yan, oh. Kaya nagagalit sa inyo yung si sino ba yung isa? Yung si Baduy? Kaya nagagalit sa inyo eh. Hindi, ano sabi doon sa video? No, kung si Baduy man yun. Ang bobobo ninyo. Hindi kayo makapalag doon sa mga ina-explain namin at mga sinasabi namin eh. Di ba? Puro ganyan. Oh, malayo doon sa pinag-uusapan. Di ba pwedeng kung ano yung pinag-uusapan at dahil hindi ka panig at hindi ka uma-agree sa mga sinasabi ko, diyan ka sa sinasabi ko magkomento at sabihin mo. M. Jollyland. Oh, shout out. At sabihin mo kung ano yung depensa mo para sa mga idol mo. Di ba? Anak ng putik naman. Wala tong mga DDS na to. Mahihina ho, mga kababayan. Mahihina. Tingnan mo. Wala! Eto, si Robert Diaz. Anak ng putik na. At daw, at. Paulit-ulit. Ano ba yun? Mahina. Pinahahalata nyo. Nabobo kayo. Diba? Eto. Sasaktan ko pa kayo. Isa pa. No? Ngayon ho, mga kababayan, ito na yung buwan ng impeachment o yung pinag-uusapan, isinusumite na po yung mga impeachment laban sa Vice Presidente. At ako ho, mga kababayan, naniniwala po ako dito sa sinasabi. No? Yung mga Mary Grace Piatos, yung mga Mary Grace Piatos at mga confidential funds, malaki din po ang laban nun. Malaki din po. Kasi doon sa unang impeachment, sa nakikita ko 3. Confidential funds, yung mga Mary Grace Piatos. Pangalawa, yung mga bribery na sinasabi na nakakatanggap ng 25 hanggang 50,000 sa puting sobre. Pangatlo, yung death threat kay Pangulong Bongbong Marcos, asawa ng Pangulo, at kay Congressman Martin Romualdez. Yon, 3. Ako, panigurado ako, yung tungkol sa confidential funds, swak pa din yan, no? Malakas din ang laban niyan. Hindi nga nila maidepensa, ni isa wala silang maipandepensa diyan eh. Oh. 16 na lawyer ang hinar para diyan. Wala akong narinig na isang depensa. Dekalidad pa yung mga lawyer na yon. Wala akong narinig na depensa ni isa. Yung bribery, medyo pasok pa din yan. Kaya lang gusto kong marinig ng mas malaliman ho yan. No? Yung mga nakakatanggap ng 25,000. Pero ito, lahat tayo narinig ho ito, mga kababayan. Yung pagbabanta ng
Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Bongbong, asawa niya, at kay Congressman Martin Romualdez. Yan ang nakikita ko din ho, na talagang ano. Kasi tayong lahat kita natin eh. Kung iisipin mo nga ho eh, kapag ka kinailangan ng pag kinailangan ho ng, ano tawag dito, magwi-witness, lahat tayo pwede eh. Ako, napanood ko ng live, lahat tayo pwede eh. Di ba? Oh, nandun mismo. Ano sabi niya? Mayroon akong inutusang tao. No? Na kapag ka ako namatay, pag may nangyari sa akin, patayin si Bongbong Marcos. Patayin mo si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Ibig sabihin ng pag may inutusan, meron ng pag-uusap. May balak na. May pinaplantya na. Di ba? May ano na. Kumbaga, may plano na. Ano, hintayin mo? Napatayin? Di ba? Hindi. Meron ng ganun talaga. Eh, paano kung yung papatay kunyari, nadula si Sara Duterte. Vice Presidente sa banyo, nauntog. Wag naman sana ho. Ayoko, hindi ho ako nag-aano ng gano'n na sana mamatay na. Hindi ho tayo kagaya ng mga DDS, no? Kunyari, nadulas, nauntog, nabagok ang Vice Presidente. Ngayon inisip nung inutusan niya o yung kinausap niya na, nakoy, pinatira to nila Bongbong Marcos. Hinagilap yung tao na yon. O paano na yon? Edi papatay. Di ba? Kaya ho, mga kababayan, ang nakikita ko na lagi nilang ginagawa ay humahanap sila ng ibang butas upang sa ganon ho, mga kababayan, makaligtas sa impeachment ang Vice Presidente. Same lang din ho yan ng mga nakapaligid ho, mga boss chief amo sir, no? Same lang din po yan nung mga senador. Na ano? Yung mga senador na kung maalala nyo, di ba? Meron daw pong regodon o meron daw pong kudeta sa loob ng Senado. Same lang din po yan. Ang nakikita ko totoo yung sinasabi nila na kaya daw po merong gano'n na kudeta para mailigtas si Chis Escudero, mailigtas si Joel Villanueva, mailigtas si Jinggoy Estrada. O pag natanggal, kasi nagsimula naman, 'di ba? Nung nagkapalitan na ng Senate President, nawala na si Chis, tinanggal na si Chis, pumalit si Tito Soto.